Ano ho bang ibig sabihin kapag po binanggit na si Bato de la Rosa ngayon ay nasa ICC wanted list na? Ibig lang sabihin nito, Manong Ted, meron pong ICC arrest warrant laban po sa taong yun, kay Senator Bato. At ibig sabihin po, wala po siya sa kustudiya ng ICC. Kasi mahalaga po, nasa kustudiya po ang isang suspect kasi yan po ang talagang magsisimula po ng proseso sa ICC. Okay. Kapag ho ba meron ng ICC warrant of arrest, ito ho bang warrant of arrest na ito ay paano makakakuha ang sinuman ng official na kopya para ituring nga na hindi fake ang hawak mong arrest warrant? Alam mo, Manong Ted, simple lang po yan eh. Kung nasa Pilipinas po tayo, ang batas po natin ang iiral, ano? At alam niyo po, sa batas po natin, whether sa sa rules of court or electronic evidence natin, ay pag nasa website po yan at i-print out po yan, technically considered original po yan. Kung i-print out mo yun, ICC arrest warrant against kay Senator Bato from the ICC website po. Okay. Wag na po natin nang muna pag-usapan yung matagal na pinagdidebatehan, depende sa iyong interpretasyon, ano? Yung pangangailangan pa ng local court order to implement the ICC warrant, ha? Kasi it will take so much time and the same arguments nga din po. Ang tanong lang ngayon, ito ho bang ICC warrant na ito ay maaaring ma-implement ng sinumang law enforcement agency sa Pilipinas? Tama po yan, Manong Ted, ano? Kasi ang pag-i-implement po ng ICC warrant, naayon po yan sa local laws po ng isang bansa. So tingnan po natin ang ating domestic law sa Pilipinas. So sa tingin ko po, ang legal na basihan para implement po yan ay yung batas po natin na Republic Act 9851 or International Humanitarian Law Act. Kung saan Section 17 po ang napakamahalaga. At Manong Ted, gusto ko na lang po quote verbatim po yung relevant portion sa second paragraph ng Section 17. Ito pong sabi, instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Now, ang mahalagang portion po doon, the authorities. Sino po yung authorities yun? Philippine authorities at base po sa ating saligang batas, yan po yung executive department at yung mga agencies under the executive department. Well, again, at the end of the day, we really have to invoke this provision of the law na ito nga ang kine-question ngayon ng kampo ni Senator Bato. Pero, sir, sa inyong sinasabi ngayon, nangangahulugan na sino mang law enforcement agency, gaya ng pulis, NBI, di po Yes, ba? po. Tama? Opo. Ay pwedeng mag-implement nito. Sa NBI po, sila ngayon ay gusto itong ma-implement. Sa panig ng pulisya, yung DILG Secretary mismo nagsabi na hindi ito valid. Yun, if you read the news, di ba? Siya nagsasabi, kasi nga daw, hindi na tayo miyembro ng ICC and kailangan daw idaan sa Interpol. What's your take on that? Manong Ted, sinalungat na po yan ng DOJ. Sabi po ng spokesperson ng DOJ, 9851 po, Republic Act 9851 po, ang legal na basihan. At isa sa mga modes nga ay surrender. Now, doon naman sa extradition, hindi po yan yung mode ng service, yung extradition. Kasi ang extradition po ay kung may arrest warrant ang isang bansa po. Ang ICC po, hindi po siya bansa. Isa po siyang International Criminal Court na tinatagpo ng mga bansa. Kaya sinalungat na po yung statement na yan ni Secretary Remulla ng DOJ mismo. So we do not have to confuse ourselves ng doon sa extradition rules and itong implementasyon ng ICC warrant kasi magkaiba pong bagay yon. Opo, magkaibang bagay po yun. Kasi di ba, ang lahat po ng mga states ay soberenya, may sovereignty po, kaya hindi po basta-basta lang ma-implement ang kanyang arrest warrant. Kaya kailangan po yung extradition process. Ngunit, ang International Criminal Court, hindi po siya banyagang korte, hindi po siya foreign court. Isa po siyang permanenteng International Criminal Court na tinatagpo ng mga bansa. At alam niyo po, Manong Ted, naging pagti po tayo sa paglatag po ng Rome Statute
noong 1998, nagpadala din po tayo ng delegasyon po doon sa Roma. Kaya hindi po lingid po yan sa kaalaman ng ating mga senador. Kaya po, nung pinasa po ang RA 9851 noong Disyembre 2009, mahalagang punto po yun kasi hindi pa po tayo parte ng Rome Statute and yet pinasa na po ng ating Kongreso. Kasama na po dyan ang Senado. And it will be interesting enough, ano po, attorney, sa ating tagapakinig, to research sino ba mga author ng batas na ito, ironically. Sino ba ang nag-aproba ng mga senador na nakaupo ngayon at siya pong mga nagsulong nito panahon pa ni Miriam Defensor Santiago, no? At ano lang, Manong Ted, bumoto din pong Senado, 17 votes po, noong 2011, para po maging parte tayo ng Rome Statute. Ang isa pong mga bumoto po doon ay si Senator Alan Peter Cayetano. Pwede niyo pong ma-check po yan. Including the authors po nitong Republic Act na pinag-uusapan natin. Anyway, kapag ho ba sinasabi nga na ito pong si Ginoong De La Rosa ay nasa ICC wanted list na, kapag siya ho ba ng ibang bansa, mapunta po sa Asian countries o anuman po mga bansa, siya ho ba'y maaaring hulihin doon ng mga law enforcers doon? Now, ang tanong na naman pong malaki dyan ay kung willing po silang i-enforce po yun, ipatupad. Now, ang talagang merong obligasyon na ipatupad po yun ay mga bansa saan man sa mundo na miyembro po ng Rome Statute. At sa Asia po, ang mga miyembro niya, example po ay Japan. Isang example lang po yan. Kaya kung miyembro po sila, dapat po ipatupad nilang ICC arrest warrant kung nandoon po si Senator Bato. Nangangahulugan po na ang requisite nga po dito para siya ay hulihin sa ibang bansa kung yung bansang ito ay miyembro ng ICC at willing to enforce the warrant. Alam mo, Manong Ted, kung talagang miyembro siya ng ICC, hindi na po siya dapat willing. Obligasyon na po niya. Ipatupad po yun. Kasi nasa tratado po yan. Nasa kontrata niyan sa Rome Statute. Now, ang mga bansa po na hindi po miyembro ng ICC, pwede rin po nilang i-implement. Pwede po nilang ipatupad kung willing po sila. Yun po yung kaibahan. At kung meron